Okay, good morning. Ngayon ay Sunday, October 20. So, hindi tayo sa garden natin. So, magpa 5:30 pa lang ng umaga. So, mag-harvest na ako. Yung anim, ito, yung anim na nasa taas na to, hindi ko yan i-harvest kasi may naka-reserve na yan until Tuesday. Then yung the rest, ibebenta natin maliban dun sa mga damage. Kasi yung may mga damage na medyo malala, tsaka maliliit, yun na yung for personal consumption namin. Siguro nakakarami na rin kami. Sa palagay ko, yung naging personal consumption namin sa ilang ba to? 2, 4, 6, 8. Sa 8 box ay isang box. Ganun kami kalakas na kumonsumo ng lettuce. So mapansin nyo, ito maliliit, medyo may damage na kasi may mga nakakapasok pa ring ibon dito. Pero unti-unti ko naman ginagawa ng paraan. Hinahanap ko kung saan talaga sila sumusuot. Tapos tinatakpan natin. Kaya maaga rin ako nag-harvest ngayon kasi gagawa tayo ng vegetable salad. So veggies lang. So lettuce, onion, cucumber, tomato. Tama ba? Tapos lalagyan lang din natin ng cheese. Cheddar cheese. May cheddar cheese ako sa baba. Yun yung ilalagay natin. Then, yung Thousand Island na sauce. Na dressing pala. Yan. So, i-try natin i-market yun. Gagawa lang tayong 3. Kaya 3 lang gagawin ko kasi in case na hindi man yun mabenta, sa price na gusto ko, possible mga 120 or 150. Pero baka mga nasa 120 lang kasi. Di ko costingan ko pa rin kasi mamaya. Yung 3 na yon, kung hindi man yun mabenta, is yun na yung magiging vegetable ko, kada kain ko for the rest of the day. Kaya hindi yun masasayang. Masasayang na siguro yung container. Pero kasama naman talaga yon. Pero hopefully maibenta natin at walang event dun sa complex. Kasi sa complex natin siya i-display. Sa labas lang ng complex kasi bawal sa loob. Ayan. So mamimili tayo ng medyo malaki-laki na. Hindi ko sure kung maibebenta ko talaga lahat yun doon kasi yung iba maliliit pa eh. Pero kukuha din tayo dito. Yung may mga damage yun din may mga dahon kasi na goods pa doon eh. So yun din yung kinukuha ko for salad. Pero yung mga may damage talaga is yun na yung for consumption namin. So yun lang para ma-maximize natin yung profit natin kasi kung puro fresh lang yung ibebenta natin, medyo kumikita ka naman pero dahil maliit lang tong taniman ko, hindi siya ganun ka-sustainable. So, kailangan tayong gumawa ng additional product na dapat ma-market natin, na dapat magustuhan nila. Yun yung pinakamaganda, dapat magustuhan nila yung lasa. And at the same time, madali naman natin siyang banggitin sa mga ka-jogging natin. Kasi, ako mismo ay consumer. At ako mismo ako nga yung consumer. So, pakita ko lang din sa inyo, ito yung nag-start na tayo na kasama na yung ugat pag binibenta natin. So, itong portion na to medyo malala yung tama in terms of fungus. Possible. Kasi naanggihan sila dito ng tubig pag umuulan, pag malakas yung hangin. Yung doon, hindi masyadong malala yung fungus or hindi masyadong tama. Mapapansin mo yan sa ilalim. So, nagkaka-fungus kasi pag mataas ang humidity at mababa, mataas yung humidity, yung airflow mo is mahina. So, ito yung ugat niya, puti. Yan. Yan, galing yan dun sa, ayan, yung ganitong klaseng cups natin. Kita ba? Ayan, yung itim. Yung sa tray. Yan. So, ito for consumption namin kasi mukhang medyo maliit to. Pero okay na. Pero for consumption na lang yan. Tapos gagamitin ko na rin for salad. Yung mga goods talaga natin is na banda doon. Andun. So, ilalagay ko lang sila sa plastic natin. Ito, isang plastic, isang lettuce. Then, i-display natin doon. Hopefully, mabenta naman lahat at walang event sa complex. So, yun lang naman gusto kong i-share sa inyo. And, ayan, kung napansin nyo, naglinis na tayo. Nandun na yung iba. So, after ko, ngayong Sunday, after ko sa complex, after ko magpapawis, after ko magbenta, ay siguro ito mag-clear up na natin to. Tapos magsiset up na ulit tayo dyan kasi by Wednesday, next week, transfer na tayo. So meron tayong 75 heads na nakaabang doon. And also, may good news din tayo na nakita ko na yung water pump ko, yung ginamit ko dati nung nagma-mushroom farming tayo.
Nandyan siya. At iniisip kong gumawa ng aeroponics setup dito. Pero tinitingnan ko pa kung paano eh. Kasi kung maglalagay ako ng extension mula doon para ma-power up yung pump. Or mula doon yung pump tapos papunta dito yung tube. Tsaka dapat i-insulate din natin kasi may initan nga siya dito. So, nandun pa tayo sa process ng thinking. Pero sigurado gagawin ko talaga yan. Gusto ko siyang gawin. At matagal ko na rin siyang balak. Pero meron din akong container dun sa baba. Yung ganyan siguro gagamitin ko. Na medyo butas-butas na. Gamitin na lang natin ng nung plastic plastic lining natin. Marami naman tayong plastic lining dyan. Tapos, ayun. Lagyan na lang natin ng insulation na foam. Kung kulang pa yung styrofoam ko dito, pwede akong bumili dyan sa SM mamaya. Ayun. So, hopefully, may magawa tayo siya. Pero pakita ko sa inyo yung pinaplano ko na rin. So, ito yun. Ito yung mga kukunin natin mamaya. Ito. Naalala niyo yung mga tube natin dati. Pero kasi yung nakita kong video, hindi ganito yung butas eh. Parang, ilalagay na lang slit dyan, tapos, hihit gun nila, tapos, parang, lalagay ng opening. So, try din muna natin. Yan, lalagay natin dito sa gilid. Hopefully, gumana. So, ito, yan, nakatayong ganyan. So, kung kada butas yan, makakagawa tayo ng 3. Pero sa palagay ko, dalawa lang muna. Dito. Para alternate. So, since 7 yan, makakagawa tayo ng 14 heads sa ganito. Sa ganitong style. So, hopefully maging okay. Kasi parang plano ko ganyan. Tapos, nasa loob nitong tangke yung pump. Tapos, may tubo pa dyan. May maliit na PVC pipe sa loob. Na magpapump ng tubig paangat. Tapos, isa-shower niya yan dyan yung nutrient solution. Tatama dun sa ugat nung seedlings natin. And hopefully, tumubo siya. So, nasa trial pa lang tayo. Pero nakaka-excite na rin. So, siguro ang pag-eksperimentohan natin yung ibang mga tanim natin. Yung ibang mga buto kong hindi nagagamit ton like romaine, scamander. Tapos maglalagay din tayong olmeti. Tapos iba pang type of lettuce. For testing purpose lang din. Kasi ngayon medyo malamig na rin eh. Palagay ko pwede na rin mag-romaine. Kaso may time din talaga sa tanghali na sobrang init. So wala pa kasi ako dun sa part na nagmi-misting ako, pero yun din ang inaaral natin kung paano. And mapansin nyo, wala naman akong net shade dito. So wala ako nung protection nila pag sobrang init. Palagay ko misting na lang muna. So ayun naman, sayang yun, ito malaki to eh, kaso medyo may damage yan ng ibon sa baba. Pero yung iba naman goods, kaya gagamitin natin yung mga goods na dahon for our salad. So okay, yun lang. Medyo humaba lang yung video. Pero hopefully may mga na-share naman ako. And that's it. Thank you very much. Bye-bye.